Today, gagawa tayo ng choco-moist cake na pang-negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una kong gagawin ay ang ating choco-moist cake. So, para dyan, paghahaluin natin sa isang bowl yung mga dry ingredients natin. 4 cups ng cake flour. So, na-sift ko na po ito. Pwede kang gumamit ng all-purpose flour. Pero ako kasi, kaya gumagamit ako ng cake flour kasi gusto ko yung malambot yung aking cake. And then, para mas fudgier siya, gamit ako ng 4 cups ng brown sugar. Pwede kang gumamit ng wash, ng white, pwede naman yun. Pero kung gusto mo nung ma-fudgy siya, brown sugar ang gamitin mo. Ngayon naman, ilalagay ko yung aking 1 and 1/2 cup ng cocoa powders. Any brand pwede po gamitin, ano. Sama ko na din dito yung aking 2 and 1/2 teaspoon ng baking powder, 2 and 1/2 teaspoon ng baking soda, pang-neutralize, 1 teaspoon ng baking salt. Pag gumamit ka ng iodized salt, pwedeng kalahatiin mo lang kasi masyadong maalat yon. And syempre, 1 tablespoon ng instant coffee powder. Haluin lang muna natin. Mas maganda talaga na pinagsasama mo muna or hinahalo mo muna yung mga dry ingredients para dito pa lang well blended na siya. Kasi kapag nilagyan mo na to ng liquid, hindi mo siya pwedeng ma-over mix dahil yung iyong cake ay hindi po siya uumbok. Kaya dito pa lang, i-sift mo na, tapos haluin mo na, pagsamasamahin mo na lahat ng dry ingredients. Ayan. Pag nahalo na natin, ilalagay naman natin yung ating mga liquid ingredient like yung ating 1 cup ng canola oil. Pag wala kang canola oil, pwede kang gumamit ng corn oil, pero huwag kang gagamit ng mga mantikang natutulog like vegetable oil, coconut oil. Tapos, lagyan natin ng 1/8 cup ng vinegar, pang pan-neutralize din po yan, at 4 cups ng hot water. So, hot water yung gamit ko para talagang yung cake natin ay sobrang fudgy. So, dahan-dahan lang ang ating paghalo dito, no? Para hindi siya ma-overmix. Dapat, ang paghalo natin dito may extra care. Ayan. Parang sa relasyon lang yan. Hindi, ang grabe siya. Ang grabe siya. Tapusin lang natin yung ating hot water. Then, kailangan maging smooth yung texture nitong ating cake batter. Haluin lang natin to. Pero, yun nga, dahan-dahan lang. Habang naghahalo ako dito, nagpapainit na ako ng oven ng 170 degrees Celsius. At ito na yung ating mixture. Hindi siya malapot at hindi rin siya ganun kalabnaw. Ngayon ay i-drain natin para ma-filter out pa rin yung mga buo-buo. Pahawak ko, please. Meron po akong virtual assistant dito. Yes. Always. So, para yung cake natin ay walang, di ba pag may buo-buo, minsan luto na yung cake, pero may mapapansin ka, uy, may ano pa, may sugar pa, may cocoa pa, yung mga ganun. Ayan, so ito yung mga na-filter natin. Mamash natin yan dyan para maisama pa rin. Pero, at least, hindi na ganyang kabuo-buo yung malalagay. So, ngayon naman, ang paglalagyan ko ay itong lianera. Ang size po nito ay medium size or yung regular size ng lianera. Nisprayan ko na siya ng baking spray. Kung wala kang baking spray, kahit i-grease mo lang ng oil. Tapos, lagyan mo ng parchment, optional. Tapos, tatakalin na natin siya. Ang gamit ko lang ay half cup. After natin maisalin sa ating lianera, nakagawa ako ng 22 lianeras at ilalagay ko na siya ngayon dito sa ating oven. Ito pong oven ko ay 55 liters. Ang kasya dito ay 16 pieces, tigwa 8. Depende kasi sa dami at laki ng iyong molder. Kagaya nito, half cup lang, tapos nasa lianera lang siya, madali lang siyang maluto. Kaya ang oras ng pagluluto natin dito ay 15 to 20 minutes lang. Since marami to at up and down po ang init nito, hindi pantay ang pagkakaluto niya sa iba. Kunyari, itong nasa taas, luto na, pero itong nasa ibaba, possible na hindi pa yan agad maluluto. Kaya ang gagawin ko mamaya, iaakit ko na lang. So, after 15 minutes, ilalabas ko na yung nandito sa taas. Tapos, ilalagay ko naman yung nasa baba. At meron akong kasama bata dahil ayaw magpalapag muna. Payakin natin. Oo naman. Ayaw na tuloy yung bata. Ito, ilalagay muna natin sa cooling rack yung mga naluto na. So, ganito pala magtrabaho kapag may pag may baby, Sabi ko nga hindi pantay, tignan mo dito medyo basa-basa pa siya. Kaya ilalagay natin dito sa taas ng
mga 5 minutes pa. At ito na yung mga kinu-cool down natin na chocolate moist cake. Ayan, makita mo talaga na moist siya. So ito, 'di ba, kung marami kang mga pa-orders, pwede mo siyang i-cling wrap o kaya sa mga susunod na araw, pwede mo siyang i-cling wrap tapos ilagay lang sa chiller para yung moisture niya, no, andun pa din, hindi mawawala, hindi siya magda-dry. Ngayon naman gagawin naman natin yung chocolate ganache. So, meron ako ditong chop na 500 grams ng dark chocolate. Kung itatanong mo kung ano yung brand na ginamit ko, any brand naman ay pwede, pero itong gamit ko ay Dutch. Tapos, lalagyan ko lang siya ng 250 ml ng all-purpose cream. So, i-melt natin to. Pwedeng, ako gagamit ako ng microwave oven. Kung wala naman, pwede mo siyang i-steam. Pag in-steam mo siya, halu-haluin mo lang. Pag microwave mo siya, yung all-purpose cream, hindi mo muna hahaluin. Lalagyan mo sa microwave. So, every 30 seconds, ilalabas mo yan, tapos saka mo hahaluin. Ganun ng ganun, hanggang sa matunaw siya. So, ito yung unang 30 seconds, nalo ko na siya. Marami pa siyang mga buo-buo. Ilalagay ulit natin sa microwave ng another 30 seconds ulit. So, ito na yung pangatlong 30 seconds. Hindi natin pwedeng iisang bagsakan lang na 1 minute and 30 seconds. Yung kailangan hinihinay-hinay natin to kasi may tendency na magda-dry siya. Yung tipong parang buo-buo pa rin tapos hindi mo na siya mahalo ng ganito. Okay. So, ito pwede na to. At pag na-cool down na yung ating mga chocolate moist cake, ngayon naman, lalagyan na natin siya ng filling and toppings. Parang ganito. So, gagamit ako para sa packaging natin ng 750 microwavable tub kasi 2 layers yung gagawin natin. Una, maglalagay muna ako ng chocolate ganache dito sa ilalim. So, spread ko yan para meron yung ilalim natin. Tapos, lalagyan ko siya nitong isang side ng cake. So, malinis po yung kamay ko. Ganyan. And then, lalagyan ulit ng ganache. So, itong filling na to, i-spread natin hanggang baba. Para dito sa side, hindi na tayo mahihirapan mag-spread mamaya pag meron na siyang kapatong, no? Ayan. So, ito yung isang layer. Ngayon naman, gagawin ko ay, lalagyan ko na siya nung pangalawang layer. Ilalapat lang natin dito sa unang layer. Ayan, no? So, ngayon, lalagyan na natin ng ganache. Since meron na tayong ganache or chocolate dito sa baba, kaya hindi na masyado tayo mahihirapan pagdating dito sa taas. Yan. At para sa ating toppings, depende sa'yo, pwedeng chocolate chips, pwedeng cocoa powder, di ba, yung mga ganon. White chocolate na melted, ganyan. Alam ko, mas madami ka pang makikitang ideas, no? Di ba? So, linisan lang natin to. At ito na yung ating chocolate moist cake. At para naman sa costing ng ating chocolate moist cake, magawa tayo kanina ng 22 na llaneras. Ngayon, since dalawa yung ginamit ko dito, ayan, tapos 750 microwavable tub ang gamit natin na packaging, ang puhunan ko po dito ay 407 pesos lahat, kasama yung microwavable tub natin. Ngayon, 11 pieces na lang yung magagawa natin nito. Kung lumalabas, ang puhunan natin dito ay 37 pesos ang isang tub. Pwede mo ibenta ng 60, pero ako, ang recommended ko is 85 to 100 pesos ang bentahan mo dito. Yung cake natin is doble, tapos hindi natin tinipid sa ganache. Alam nyo naman, na chocolate medyo mahal ngayon, di ba? Yun yung recommended price ko para sa inyo. At kung gusto mo naman ng isa pang masarap na pang negosyo, pwede mong i-check yung ating brownies recipe dito or i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.